Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Teka lang mga utol, yung sinasabi, etong part lang na to ha, yung maglalagay ng sleeper agent, hindi yan imposible. Okay? So, pero yung paglapit ng Chinese government sa triad di umano, so medyo questionable sa akin yun. Sa akin syempre, hindi naman tayo membro niyan at hindi rin natin alam yung pasikot-sikot niyan. Pero kasi marami ng mga testimonial na lumabas mula mismo sa mga Chinese spy o mga sleeper agents na talagang ipinapadala sila sa iba't ibang panig ng iba't ibang panig ng mundo, iba-ibang bansa na lalong-lalo na kapag may tension o may issue sa China. So hindi imposible na meron talaga dito sa Pilipinas na mga Chinese spy. Yun na. So yun pwede natin kumpirmahin, malamang sa malamang, 'di ba? Laking posibilidad, pero yung mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin. Titingnan natin ito mga utol dahil ito'y kumakalat sa social media, especially sa YouTube mga utol, yung di umanong babaeng kapatid ni Mayor Alice Go lumantad at nagsalita na. Ayan, malaki nga resemblance nila, no? Ayan mga utol babaeng kapatid ni Mayor Alice Go lumantad na at nagsalita. So papakinggan natin at syempre, as usual, kailangan ko syempre ang inyong mga opinion hinggil dito. Okay? So, alamin na natin kung ano sasabihin ng di umanong kapatid. Okay, hindi ko po kinukumpirma ito ha. Ito po ay nakita ko lamang at gusto ko ibahagi sa inyo. Siyempre kayo pa rin ang bahalang kung maniniwala kayo o hindi. Game na. Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko. Taga lang. Mula ito sa Tatak Trending PH, pakisubscribe siya. Ang mga interesting mga ilalabas nito. Game na. Balik muna natin. Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Malamang kilala niyo siya at sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang story. Yun yung umpisa niya. Tingnan mo Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Malamang nag-Chinese pa, no? Mga utol. Che. Hindi ko alam kasi yan. Hindi ako nakakaintindi na Chinese. Well, anyway, tuloy natin. Ang kilala niyo siya at sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga... Pero, di ba, ayon kay Alice Go, kay Mayor Alice Go, sila daw ay mula sa probinsya ng Fujian. Okay? Yung tatay niya mismo. And yun ang sabi niya sa ito ay sa Guizhou, Guizhou, saan galing sila? Probinsya ng... sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang search nga natin yan mga utol. Search lang natin Guizhou, yun, ito, Guizhou. Yan, Guizhou, China. Ayan ang sinabi niya, Guizhou. Buti lumabas agad. Ayan mga utol, no? Ano nakakasakop dyan? Guizhou, China. Alamin lang natin. Inland province in Guizhou is an inland province in southwestern China. Its capital and largest city is Guiyang. Okay? Yan Guiyang Nandun daw siya sa Guiyang. So sa maliit na probinsya. Okay? Alam na natin ngayon. Tuloy na muna natin. ang nagpapatakbo ng bayan na mahirap na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero Chinese triad, no? Mga utol. Parang mafia, kumbaga, kung sa US mafia. Okay, mga Italian mafia, ganun. Okay, tuloy muna natin. Isang malaking sindikato ito. Parang medyo. Sige, tingnan natin kung ano sasabihin niya. Patuloy muna natin, ha? China.
Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung di pa kayo naka-follow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa Triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Eka lang mga utol, yung sinasabi, itong part lang na to yung maglalagay ng sleeper agent, hindi yan imposible. Okay? So, pero yung paglapit ng Chinese government sa Triad di umano, so medyo questionable sa akin yun. Sa akin syempre, hindi naman tayo membro niyan at hindi rin natin alam yung pasikot-sikot niyan. Pero yung kasi marami ng mga testimonial na lumabas mula mismo sa mga Chinese spy o mga sleeper agents na talagang ipinapadala sila sa iba't ibang panig ng iba't ibang panig ng mundo, iba-ibang bansa na lalong-lalo na kapag may tension o may issue sa China. So hindi imposible na meron talaga dito sa Pilipinas na mga Chinese spy. Yun na. So yun, pwede natin kumpirmahin. Malamang sa malamang, diba? Laking posibilidad. Pero yung lumapit sa Triad, so tuloy muna natin Hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang Triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst. At magkabukingan. Kumbaga, sinabi nga rin ni sabi nga rin ni Defense Secretary Gabo Teodoro, meron talagang malaking crime syndicate itong nag-ooperate ng Pogo at hindi lang naman, kumbaga yun yung front nila, kumbaga, pero hindi yun yung talagang main na operasyon nila. Isang malawak na sindikato di umano ito, sabi ni according kay Secretary Gabo Teodoro, pero ako'y naniniwala doon mga utol dahil hindi lang naman yun. May human trafficking daw di umano na sangkot sa operasyon. Ano pa ba? Bukod sa human trafficking, money laundering, no? Okay? So siyempre, tinanong nga kung baka sangkot din yung drugs. So sabi nila, pwede. Laking posibilidad. So isang malaking talagang crime syndicate. Pwede talaga yun. Okay mga utol, so ano masasabi nyo dyan? Tuloy muna natin. Balikan lang natin konti To in case mahuli. Dito na papasok ang Triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang Triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga Triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. Ewan ko dito ewan ko mga utol. Ako'y nahihirapan ito sa akin to, opinion ko to. Ako'y nahihirapang maniwala na etong babae nagsasalita ay kapatid mismo ni Alice Go. Okay, anyway. Pero base sa mga sinasabi niya siya'y well-versed, no? Nakapagbasa siya. Kumpleto yung impormasyon niya, so hindi natin alam kung talagang alam niya o talagang first hand sa kanya yung impormasyon na mga sinasabi niya o kung nagsasabi siya ng katotohanan, pero well-versed siya doon sa topic at hand. Okay, doon sa kinikwento niya, yung MMS, MSS, sleeper agent, sa palakad ng China, sa galawan ng Triad, well-versed siya doon. Yun lang ang pwede ko sabihin sa inyo. Pero kung ito ay may katotohanan, itong mga sinasabi niya, hindi natin alam. Okay? Kayo bahalang humusga ron. Ang ibig ko lang sabihin, kung sa subject matter na kanyang dinidiscuss, alam niya ang kanyang sinasabi. Okay. Talagang knowledgeable siya doon. So, pero okay, nahihirapang maniwala na itong babae na nagsasalita, may direktang, you know what I mean? Kung kapatid ba,
'Di ba ang alam ko kapatid niya si Sheila Leal Guo, lumalabas lamang mga utol sa investigasyon, pinapalabas lamang nila through doon sa falsipikadong birth certificate si Simin Leal Guo at si Sheila Guo. Kung kapatid ito ni Mayor Alice Guo, di siya si Sheila Guo. 'Di ba mga utol? So, hindi ko kasi nakita yung picture. May picture ba sila ni Alice Guo at Sheila Guo? Kung siya nga yun, 'di ba? Hindi ko alam. So ako'y nahihirapang maniwala, pero dun nga sa pananalita niya talagang pakiramdam ko alam niya rin yung subject matter. Tuloy na muna natin Kailangan ko lang ang inyong opinion, pa-comment na lang sa baba. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Akala ko po, Kien. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Yun ang one things for sure. Doon nga nagiging questionable itong si Mayor Alice Guo. Dahil yung background ng kanyang kabataan ng paninirahan sa Pilipinas, kung dito nga man siya pinanganak, kasi ayon sa kanya, dito siya pinanganak, si Mayor Alice Guo. Pinanganak siya na isang Pinay ang kanyang magulang at tatay niya ay Chinese. So yun, nagsalpukan, parang gano'n, 'di ba? At siya'y naging bunga. Pero yung una niyang testimonya sa Senado, wala siyang kapatid. Kumbaga, hindi niya naman sinabing wala siyang kapatid. Ang sabi niya lamang, pagkapanganak sa kanya, umalis na yung magulang, yung nanay niya. Pero eventually may mga lumabas na mga dokumento o birth certificate na meron siyang kapatid, same father and same mother. So paano nangyari yun kung lumayas na yung nanay niya? Unang pinanganak si Mayor Alice Guo ng 1986 kung hindi ako nagkakamali, o 1982. Basta siya yung unang pinanganak sa kanilang siblings, sa mga kapatid niya, siya yung una. Paano nagkaroon pa ng ilang panganak kung umalis na yung magulang o umalis na yung nanay, 'di ba? Doon naging lalong lumabo yung mga testimonya nito ni Alice Guo. Okay mga utol, sa kanyang kiniklaim. Okay, tuloy muna natin. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. Teka lang, yun ang one things for sure. Madali itong autoin. Lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno natin, lalo na pag may usapin ng pera. Okay? Tama yun. Yun yung silon. Tama. Doon hindi ako kukontra. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Ayun, mga utol, no? Ang galing ng netong kung ano pa man. Pero gusto ko malaman ang inyong opinion. Kapatid nga ba siya? Siya ba'y nagsasabi ng totoo? One thing's for sure. Okay, well-versed siya doon sa kanyang dinidiscuss. Okay? Yun lang yung sure ko. Pero yung maging magkapatid sila, hindi ko po pwede sabihin sa inyo kung oo o hindi. Pero kung magkapatid nga sila, correct me if I'm wrong. Okay? So, ako kasi hindi naniniwala. Pero, 'di ba? Yung 2020, no? Tapos talaga, pero kung papansinin mo yung Senate hearing, yung mga pagsagot kasi ng pagsagot ni Mayor Alice Guo, talagang makikita mo talaga na nagsisinungaling at makikita mo talaga memoryado niya lang yung mga sasabihin niya kasi pag lumagpas doon yung tanong, nag-beyond sa tanong, hindi niya masagot. Kaya nga nagkaroon ng amnesia girl na katawagan, 'di ba? Kasi hindi niya masagot yung iba bukod doon sa mga kabisado niya. So talagang questionable. And one more thing, nagkaroon ng ang daming questionable sa kanya bukod sa documents, yung marriage certificate, yung kanyang passport, yung kanyang birth certificate, at yung mga nilalabas niya at yung mga tinatanggi niyang
dokumento tungkol sa kanyang mga negosyo. Napakadami. As in, napakadami. Okay? Napakadaming questionable doon. Anyway, bukod doon, wala pang lumulutang na taong nakakakilala sa kanya simula pagkabata. Pero pwede ring mangyari talaga mga utol na meron siyang bayaran na Pinoy na magsasabi na kasama ko po yan mula pagkabata. Pwedeng ganun, diba? Pero asan, ano yan eh, kahit sino, kahit ako may mga pictures ako nung bata ako Kahit ako, may mga ilan pa ako ang galing no, yung documents, no? Wala siyang dokumento ng pag-aaral kasi nga daw homeschooled siya. Kasi doon pa lang malalaman diba? Kasi ako, pwede mo matrace kung saan ako nag-elementarya, diba? Ganun lang yun siya wala siyang ganun. Wala siyang trace talaga. Hindi mo mamatrace. Bukod doon sa birth certificate na late registration pa pwede naman talagang gawin niya sa mga probinsya, lalong-lalo na pag nasunog yung mga munisipyo. O yung mga probinsya na nasunog yung munisipyo, wala nang mga backup yan. So pwede mo sabihin, doon ako pinanganak. Okay? Hindi lamang sa Banban, mga utol, iba-iba pa mga probinsya. Pwede kayo kumuha ng birth certificate, lalong-lalo na kapag yung munisipyo na yon o yung civil registrar ay nasunog. Okay? So wala. Ayoko magbanggit. May alam ako isang bayan dito sa Laguna na merong ganon. Na pwede. So hindi imposible makakuha, lalong-lalo na ng mga dokumento na yan, birth certificate, marriage certificate, lalong-lalo na alam natin na babayaran yung mga taong nakaupo dyan. Okay, anyway, anong masasabi nyo dito sa revelasyon na to? Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. O ano? Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Oo naman. Dito lang sa atin kaya nga sabi ni Senator Chis Escudero, no? And Chis Escudero nga ba? O hindi nagkakamali? Okay, tama. Na ni-raid, ang dami nahuli, pero walang nakulong. Deportation lamang, lalo-lalo na doon sa mga Chinese national. Sa madalit sabi, o ano nangyari? Dito gumawa ng ano. Pwede ba yon? Yun ba nakalagay sa batas natin? Hindi ko po kasi kabisado yung batas, pero kung kahit luhi ka lamang na pag-iisip, dito ginawa yung krimen, ang laking posibilidad na unless talaga may krimen din doon, 'di ba, na makikialam ang Interpol. Hindi ko po alam kasi yung paano yung tamang proseso niyan pero sa simpleng pag-iisip lamang dito ginawa yung krimen, dito dapat makulong. Bakit deportation? Sabi nyo sindikato yan, maraming nilabag na batas, nag-human trafficking, may mga love scam, tapos deportation. Dami nang ni-raid, diba? Doon na lang yung Bambantarlak. Dami na uli doon. Ang matindi nun, nakawala yung mastermind, hindi umano. Sino nagpakawala nun? Niloloko rin nila tayo, no, mga utol? So ano mangyayari sa kaso na to? Palagay nyo ano mangyayari sa kaso na to, mga utol? Comment nyo na lang. Tuloy muna natin. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Tama. Nakakaaliw. Fairy tale. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Totoo, no? Alam na, kahit sa mga senador, kahit mga tao. Ano mangyayari? Ang tanong ko nga, ano mangyayari sa kaso na to? Ano mangyayari? Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi.
Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or Triad dahil pinili niya ang Pilipinas. O ano masasabi niyo mga utol sa revelasyon na ito? Basta ako, ang masasabi ko lang, may resemblance sila dahil yung mga Chinese naman magkakamukha halos, di ba? Well, anyway, hindi ako, kaya lang well-versed talaga tong babae kung sino man siya. So, well-versed siya. Pinakita ko lang sa inyo para rin at least, di ba? Hindi tayo naiiwan sa mga ganitong balita. Okay? Kasi isa rin naman to sa mga scoop tungkol doon sa kaso ni Mayor Alice Go. Pero hanggat hindi nga napapatunayan, di ba? Inosente pa rin. Pero napakadami kasing mga ebidensya nagsasabing nagsisinungaling siya doon pa lang So anong mangyayari? Gusto kong malaman kung anong mangyayari, 'di ba? Hoy, Pilipinas, Philippine government, anong mangyayari? O may mga nahuli na, 'di ba? Ng mga Chinese, may mga nahuli na sila nag-ooperate no. Bakit? Nakulong ba yung mga yan? Ano ba? Sino ba talagang ano ba mangyayari? Nalilito na ako sa sasabihin ko kasi magkakamali tayo sa sasabihin. Anyway, kailangan ko ang inyong opinion dito mga utol. Pa-comment na lang. Maraming salamat. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat at trending. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lang. Abangan nyo pala yung susunod nating ilalabas tungkol dito. Mas matindi-tindi yun. Okay?